Welcome sa zip9.com. In this video ay tutuloy natin yung ating video on how to solve word numbers or word number problems mentally, And dun sa unang video natin ay meron tayong problem doon kung saan yung sum a given and that the one number is larger than the other or more than the other. So dito naman, ang nakalagay dito is less than the other naman. So ito yung pinaka-problem natin. The sum of two numbers is 53 and one number is 7 less than the other. What are the numbers? Okay, so pwede nating i-represent yung numbers katulad dun sa unang video ng rectangles. Siyempre, ang mas mahabang rectangle, yun yung mas malaking number at mas maiksing rectangle, yun yung mas maliit na number. So this number is 7, less than this number. And ang geometric representation niyan ay ibig sabihin from this distance, up to dito sa dulo nung malaki, yun yung 7 na sinasabi natin. By the way, hindi tayo yung measure nitong dalawang ito or lengths ay hindi yan to scale, So what happens is that kung mag-add tayo ng 7 dito, magpapantay sila, But before that, alam natin that if we add the two numbers, then their sum is equal to 53. Okay? So, kung makikita ninyo, pag nag-add tayo ng 7 dito, magpapantay na sila and then kung ano man yung result ng sum nila, yun ay pwede natin i-divide sa 2, kasi pareho na silang dalawa. So, pag nag-add ako ng 7 dito, ibig sabihin magkakaroon ng dugtong yung aking rectangle. Ibig sabihin, mag-add din ako ng 7 doon sa sum nila, So, mangyari dito is, nag-add tayo. So, ang 60 na ito ay i-share ng dalawang rectangles. Remember, magkaano na sila? Magkasing haba na sila. So, this is, of course, 30. Kasi i-share nila equally yung 60. And from here to here is also 30. But, since ang actual rectangle natin sa pangalawa ay mas palit nga siya ng 7, so therefore, from here to here is 23. So yun na actually yung sagot natin, Ang numbers natin ay 23 at saka 30. So you can see, yung isang number is 7 less than the other, but their sum is 53. So 30 plus 23 is equal to 53, ang isa pang method dito is the other way around, Yung pwede naman tayo magputol. Dito nagdagdag tayo, Yung ginawa natin dun sa sa una, 'di ba? Nagputol tayo. Dito pwede din tayo magputol dito. So i-repeat natin yung ginawa natin dun sa unang video, para maalala ninyo, So again, ang sum nila ay 53. Ang gagawin natin ngayon from here to here, pwede nating putulin ito, At itong dalawang ito ay magkapantay naman. So, yung maiksi naman yung hahanapin natin. And kung nagputol ka dito, ibig sabihin, we have to eliminate this part. And this part is, 7 nga yan. Dahil from here, yung katulad dito, from this part to this part is 7. So, this is 7. So, pag tinanggal natin yung 7, what happens is that magkapareho na lang sila dito. And, if we remove 7 here, we also remove 7 here. So that is 46. And since 46 will be shared among or between these two rectangles, hindi kasama itong 7, so magiging pantay sila, which is hati sila equally, which is 23. But since the original rectangle dito sa itaas ay meron siyang 7, syempre 23 plus 7 is equal to 30, That's why ganun pa rin, 30 pa rin yung mahabang rectangle. Okay? So nakita niyo pareho makuha pa rin siya. Now, saan yung mental computation doon, Actually, hindi natin kailangan to. Pinakita ko lang sa inyo para mas madali siyang i-visualize, So, kunwari, meron akong number na, ito yung mental computation niyan, Meron akong number na 53. Ang sum ng dalawang numbers ay 53. Ngayon, 7, 1 is 7 less than the other.
Ibig sabihin, pag yung nag-add ako ng 7 dun sa maliit, pantay na sila nung malaki, di ba? But if nag-add ako ng 7 sa maliit, mag-add din ako ng 7 sa sum, di ba? Automatic naman yon. So, 16 na yung magiging sum nila. Pag 16 na yung magiging sum nila, tapos equal sila, yun yung 30. Tagda 30 silang dalawa, no? Pero yun yung measure ng malaki. Since nag-add ako ng 7, syempre, magma-minus ulit ako ng 7 dun sa pangalawa, which is equal to 23. So, yun yung mental computation nitong pinakita natin dito sa unang pair ng rectangles. Ano? Kung dito naman, hindi ko na uulitin kasi napakita na rin sa unang video. So, panoorin niyo yung unang video. Ang strategy naman dito is magpuputol tayo and then again divided by 2. Actually, makikita naman natin na dito kung paano siya gagawin. Ano? So, hanggang dito na lang, and yung susunod natin na video is about another problem, another word problem, which we will solve mentally. Maraming salamat and see you in the next tutorial.